kung nakita nyo yung sitwasyon ng mga healthcare worker nung pandemic, kami na lang naglalakad sa karsada. Eh, may mga empleyado pa nga po kaming nasaksak kasi nurse or medtech to, hinold up siya. Paano kung namatay siya? Hindi ba? Tapos sa ganitong kakarampot na benepisyong, tuwan-tuwa kami nung una na naisip po kami dahil mga bagong bayani daw. Hanggang ngayon, nakipaglaban pa po kami para sa benepisyo na yan. Ang gusto lang po namin malaman, tulad niya, naririnig tayo ngayon live, ang sinasabi, 2025. Malamang pagbalik namin sa mga hospital namin, sasabihin sa amin, ano pa yan? Wala pa rin. Una po sa lahat, Chairman, in behalf po nung Malasakit Center po na ano nyo po, malaking bagay po yan sa mga taga Montalban sa amin. Isa pong ang nanay kong recipient yan pag nagpapalaboratory po. So thank you po dun sa programa ng gobyerno na yon. Ngayon, Huwag ko kayong magpasalamat sa amin. Sa inyo po yan sa Pilipino. Trabaho lang po namin. Nagkataon lang po ako ang principal sponsor ng batas na yan. Sa inyo po yan sa Pilipino. Huwag ko kayong magpasalamat dahil trabaho po namin ang magserbisyo sa inyo. Apo. So, Salamat po. At least narinig po ni Yusek Chong at saka ni Apo. Director Malaking bagay po Jordi sa amin Jose. yan. Yung Bawi po kami next time. Kung ano po yung pagkukulang ng K-mates in the past, we will make sure that we will be able to make bawi for the next few years po. Thank you, Mr. Chair. Yusek, pagpasensyahan niyo na rin ho kami. Kasi hindi ho kami, we can't wait for another pandemic. Apo. Kaya nga ho, Director Napulan, alam niyo po ito, humaharap po kami kayo sa amin from time to time, hoping na magawan ng problema, masolusyonan yung problema sa uploading. Since magti 3 years na po, and then ngayon bineverbalize nyo, yan ang problema. Hindi ko ba, ito yung bineverbalize natin na problem before 3 years ago. Tapos ngayon, ang sinasabi nyo ho, ngayon lang ho kayo naliwanagan na yun ang problema. It's also unfair for us. Director Napulan, please, huwag nyo sabihin unfair ho sa inyo. Unfair po sa amin, Director. Isinubo po namin ang buhay namin during the time of pandemic na nakikiusap po kayo na labanan natin pare-parehas ang COVID. And now, unfair pa ho sa inyo. Out of the 731 billion, ang meron lang ho kami, Kung sana lang Recording in po, progress. nabigyan po ng pansin at halaga po yung pinagserbisyohan na po namin ng pandemic. And hindi po yun. That's not what we do best. Hospital po kami. Mga nursing, mga allied health professionals po kami. Keep us in the hospitals. Bigay po ninyo yung heya po namin, pagtrabahuan po namin. Tagal na pong panahon na hinihintay po niyan. All over the regions po, all over the Philippines. Kaya nga po nang sabi ko, until now, 3 years na po, napabayaan po yung mga private hospitals. Yung heya ng mga private hospitals hanggang ngayon. Sa Cebu po, gaya po ng sinasabi po ninyo, Central Visayas. Central Visayas, sinasabi nakapagbigay na ng 2.5 billion na allocation. Pero dun sa listahan na nabigay, 500 million lang po yung nakuha nila. So iba yung mga ibang hospitals po nagtatanong, bakit po yung mga ibang hospitals nakakukuha? Samantalang yung karamihan po doon hindi po nakakuha kahit isang heya. Sa amin po dito sa UPHAP, United Private Hospital Unions of the Philippines, June sa April 2, na binigay na list po sa amin, ang gumalaw lang po doon sa mga hospital members po namin is tanging Chinese General Hospital ang nakakuha ng allocation po nila. Meron po sa amin 20 months na po. 20 months na po naghihintay. Lourdes Hospital, 20 months po. Makati Med, 14 months. Napakalapit po niyan sa central office. De Los Santos, 18 months. Saan po napupunta yung sinasabi niyong billions po na nabigay po na po ninyo? Doon po kami nagtatanong. Salamat, salamat kaibigan.
Pero anyway, sir, siguro ngayon at si Yusek Bravo na po ang mag-handle po dito sa HEA, sir. Kasama na po si Yusek Chong. Kami po man. Pagtulungan nyo na lang po. Tulungan na po natin. Ma-reconcile, mapabilis. I'm yes, sir. sure, kabisado nyo yan na ikaw being a medical chief ng Cagayan, kabisado mo. Yusek Bravo, kabisado na po niyang trabaho. Mas matagal po ito sa government service. And of course, Yusek Chong. Pagtulungan nyo lang po. Asek Domingo, being the close-in ng ating secretary, baka matutukan lang po. Panibagong appeal lang po sa inyo. Ma-reconcile na lang po para tuloy-tuloy. Ang target sana natin nito by next year, sarado na po itong issue ng HEA. It's been 5 years na po since the pandemic and 2 years na po na medyo naka-adjust na tayo sa ating buhay. Sana tuloy-tuloy na itong pag-adjust natin sa buhay natin na wala nang bagahe ang ating Department of Health at DBM sa obligasyon nila sa ating mga health workers na mga hero po natin sa panahon ng pandemya. Sila ang nagsakripisyo. Kayo, kasama rin po kayo doon. Alos lahat po kayo ay nagsakripisyo sa panahon ng pandemya. Hindi natin mararating ito kung hindi po dahil sa inyo lahat. Yan lang po ang aking pakiusap po muli. Kontento na ho ba kayo? Meron pa. Can I speak, sir? Apo. Sana po, isama natin sa pagre-reconcile yung sa leveling from medium risk to high risk. Kung matatandaan po ninyo, last year, nagkaroon po kami ng question regarding sa medium to high risk classification ng mga emergency room. Ngayon po, nagkaroon po tayo ng meeting last October na nagbigay po ng advisory si Secretary Herbosa yung sa adjustments. Ngayon po, on part of the adjustments, nadi-disapprove po yun. Kasi ang lumalabas po, dinidisapprove nila dahil ang hindi na consider na na-convert from medium risk to high risk po ang emergency room. Yun po ang nangyari sa amin ngayon at saka sa mga iba naming members ng UPHUP. Sana po, on part of your reconciling po, may I request po, isama nyo po siya. Kasi po kami yung nauuna sa emergency room . Head nurse po ako ng emergency room. Nararamdaman namin yung staff namin, mas pagod na, nakadiaper ho, nagjo-duty. Tapos magkukulang po ng pagkakilala kung ano naging trabaho namin. Same goes with other hospitals from Luzon to Visayas and Mindanao na isa rin po yon sa isa sa mga considerations ng problem sa nire-raise po sa UPHUP. Sana po matulungan nyo kami na masaayos po yun. Kasi nagbigay na po ng advisory si Secretary Herbosa . Bakit ang tanong po namin lahat, bakit po madi-disapprove yun? May advisory na. So dapat po i-adapt na ninyo po yun. Pasensya na po kung ako ganito magsalita, pero po sa dami po sa chat groups namin, nare-receive po namin yung ganyang consideration. Mas lalo pa po sa regional namin, pag nag-send po sila ng message, hindi sa po nakakalimutan nakakaligtaan po. Yun po ang ano natin Yun po ang napopokus po natin yung sa pagbigay po ng HEA. Pero yung mga nakaakibat po doon sa HEA, sa classification po, sa mga appeal po, ay wala pa po kaming nakukuhang updates. Yun po ang isa sa mga hinihingi sana namin na galing po sa inyo na po kami po ay may sasagot din sa aming mga membro. Kasi kami nagtatanong, mas lalo na ho yung membrong nasa pinakababa ng aming union at member din po ng HPUP. Sana po matulungan niyo po kami doon. Ma-review po ninyo yun. Director, Sige, Mr. Chair, please, just a quick question. Director Napulan, kailan niyo po maaayos yung system niyo, yung HIPS niyo? possible. Currently, sir, it's working. If you will check with your HR, we also constant talks with you then na kapag may mga systems error, di ba madali naman po kayong pupunta sa akin. At the same time, we already come up with any request through our Knowledge Management Information Technology Service para ma-ensure po na ma-upload immediately yung mga request po ninyo. I think it's always, we also have our Viber group for our concerns.
para po ma-ensure po natin itong mga ganito, no? On the part naman po ng concerns po ni Sir kanina on the ER, no? The validation is through the regional office po natin, no? Kasi we also found out, Mr. Chair, na may mga health facilities na nag-upload ng mga hindi naman dapat kasama doon sa list. And eventually, kami naman po babalikan nito with our COA later on na may mga sinasamang mga healthcare workers na hindi akma yung number 1, yung risk classification, number 2, yung number of hours. So please be be considerate na we need to ensure na yung listahan na na-upload po sa system are proper. Kasi hindi man po basta-basta po kaming mag-approve nito na hindi po namin na-validate. Marami kasi kami mga issues and concerns po, Mr. Chair, na may mga healthcare workers na sasama sa list na eventually hindi naman pala nakapag-duty on time o di kaya hindi po akma doon sa number of hours as required by our RA 11712 or yung law po natin on the FEBA. Mr. Chair, mas marami hong problema ang na-encounter ho ng grupo ho namin. Kasi yung sinasabi ho ni Director Napulan, nadaanan na ho namin yun. Wala nga ho kaming problema eh. In-approve nyo na ho yung 20 months, 18 months, 14 months, 17 months, up to this time, hindi pa nyo ho binabayaran. Yun po yung sinasabi ho namin. Kailan nyo po kami mababayaran? Yung Director Napulan, kailan po mababayaran ang UERM? Kailan po mababayaran ang De Los Santos? Kailan po ang Lourdes, Capitol? 20 months. Pati na rin po yung mga midwives at saka yung BHW. Ang tanong ko na po sa inyo, kailan nyo ba magagamit itong 19 billion? Kailan nyo ma-utilize? Just to, sir, the 19 billion po, sir, already been downloaded po sa mga regions po natin. As early as Kailan po siya ma-fully utilize po? our commitment, sir, as per directive po ni President, then we also have presidential directive. Narinig mo yung SONA, Yes, sinabi sir, niya, di ba? dapat Na by May magbibigay na. 31 po, sir, Oh. maubos po na bayaran po yung 19 billion po na yun, sir. Kailan? By May po, sir. May 31. Yes. Wala na sa DBM ngayon, no? Na-release na po sa inyo. Tapos na lahat, 19 billion. So, sa mga union presidents natin, sir, yung 19 billion na budget for this year, na-release na po ng DBM to DOH. Ang bola ngayon nasa DOH na at sabi nila by May 31 tatapusin nilang bayaran ang 19 billion. So next nating aasahan ngayon para klaro lang po yung unprogrammed funds na 2.3. Pag may excess na balanse po ang DOH, ang DBM at discretion po yan ng executive ng DBM kung anong uunahin nila. Kaya ako kanina na itanong, aside from 2.3 billion ng unprogrammed ng DOH, merong nabanggit si Yusek Abuel na sa GIP program na pwedeng gamitin for unprogrammed. So, let's pray. Magdasal tayo, makiusap tayo sa DBM, DOH, executive, kung marinig nila tayo, na bigyan po ng prioridad ang pagre-release nitong health emergency allowance ninyo rather than unprogrammed projects na hindi naman siguro ganun ka-importante. Mas importante po itong services rendered. Ang tinutukoy ko, 700 billion po ang unprogrammed funds. Ano ba naman yung 2.3 billion? Ano ba naman yung 27.3 billion? Kumpara po sa inaprubahan na unprogrammed funds. Ibig sabihin, that is less than 4% lang po ng kabuuang unprogrammed funds ang obligasyon pa sa ating mga health emergency allowance. Nagmamakaawa po ako sa ating executive. Unahin niyo pong bayaran ang ating mga health workers na nagsakripisyo para sa ating lahat. Mr. Chair, good afternoon po. Sir, sino na una sa inyo? Sabay. Hindi ka rin nabayaran?
So, Mr. Chair, yung regarding po sa COVID compensation benefits. So, ganun din po ang sinasabi na wala pang pondo. Samantalang yung amount nun is 15,000 lang. Ito po yung mga healthcare workers na nagka-COVID during pandemic. So, nagpapile po sila dun sa So, iba pa ito. Iba po ito. Hindi pa rin nabayaran. Hindi pa rin po. Kano po ito? Mga 15,000 lang po yung Ilan? Yusek, depende sa hospital, Mr. Chair. Director Napulan, meron pang Medyo matagal po meron pang mga bayaran. claims, iba rin ito? Sir, just to kwan lang sir, kasi ang processing po kasi ng private, akyat po yun sa region. Once the region requests sa funds po sa amin, no, immediately naman po bumababa naman po kami. So may mga what I understand po, when we check with the regions, may mga compliance kasi mga ibang facilities. Tapos pero as of this morning, ang instruction ko nga with our staff, as the request come, gagawa po agad kami ng allotment, no, sa allotment para po ma-release po immediately. We'll take note of this, Magkano sir. po ito? Sir, Ano? so far sir, ang naka-pending right now for the compensation, kasi with our line item for sir with the HEA at saka compensation, kasi sa one line item lang po Ah. yun eh. So kapag So, may parehong pagkukunan. Opo. Pareha. So, magkano pa ang obligasyon nyo dito? right now sir, nasa kwan na naman po ito, nasa 30M na lang po naman ang kulang naman po dito. So, kaya na. Opo sir. Oo. Okay na raw. Babayaran ka na raw niya. Check namin. Ikaw, sir. Magandang hapon po. Ako po si Roel Pahati ulit from Makati Medical Center. Una po sa lahat, Chairman, in behalf po nung Malasakit Center po na ano nyo po, malaking bagay po yan sa mga taga Montalban sa amin. Isa pong ang nanay kong recipient yan pag nagpapalaboratory po. So thank you po dun sa programa ng gobyerno na yon. Ngayon, Huwag ko kayo magpasalamat sa amin. Sa inyo po yan sa Pilipino. Trabaho lang po namin. Nagkataon lang po ako ang principal sponsor ng batas na yan. Sa inyo po yan sa Pilipino. Huwag ko kayo magpasalamat dahil trabaho po namin ang magserbisyo sa inyo. Apo. So, Salamat po. at least narinig po ni Yusek Chong at saka ni Apo. Director Malaking bagay po Jordy sa amin Jose. yan. yung testimonials ng ating mga Apo. kababayan. Sa Montalban po yun. Thank you po. Kami po, nabuo po yung koalisyon namin dahil dyan po sa usapin ng HEA, no? At in fairness naman to Director Broderick, no, he's doing his job well. But the problem is talagang step by step eh. No? Yung unang upo po namin dito na unang hearing, tulad sa amin, may denied, no? And after a few weeks, approved. So waiting po kami for cash, no? Ang tanong po kung kailan yun dadating, no? Pero ako po, alam nyo yung sitwasyon namin sa hospital bilang mga union president, ang bigat-bigat na talaga. Kasi nothing against our management, kami po ang first line na nilalapitan nila lahat. Like sa amin po, 3,000 to 4,000 workers, hindi na ho yan tinitignan kung managerial siya o ano siya o rank and file. Basta ang importante, maitanong po kung anong po ang status ng health emergency allowance sa amin po mga union leaders, no? Siyempre po, nakikita po, tulad ng sinabi ni Senator Bong, no, nakikita kami, mga nagrarally kami sa labas. Alam naman natin, napakahirap ng panahon ngayon, ano? Ginagawa namin to para po sa lahat ng mga manggagawa na talagang, eto nahiya akong sabihin dito pero pagkakataon ko po ito. Pag dumating po sa private hospital ang isang Pilipinong may sinasabi sa lipunan, totoo po ito, hindi po pumipila. VIP. Hindi po yan pipila sa emergency, hindi po yan pipila sa proseso ng admitting. At may ahead of time, may nakatimbre na po mismo sa department ng emergency namin na papadating si ganito. VIP treatment, diretso sa kwarto. Ngayon, kanina narinig namin, hindi po kami priority, ang late po ng inalat po sa amin. Ano, nakakalungkot man pero kailangan namin tanggapin. Pero gusto ko rin po iparating sa inyo to bilang tao, bilang Pilipino. Maahawa na po kayo sa amin. Kasi po, kung nakita nyo yung sitwasyon ng mga healthcare worker nung pandemic, kami na lang naglalakad sa karsada.
May mga empleyado pa nga po kaming nasaksak kasi nurse medtech to, hinold up siya. Paano kung namatay siya? Hindi ba? Tapos sa ganitong kakarampot na benepisyong, tuwan-tuwa kami noong una na naisip po kami dahil mga bagong bayani daw. Hanggang ngayon, paglaban pa po kami para sa benepisyo na yan. Ang gusto lang po namin malaman, tulad niya, naririnig tayo ngayon live, ang sinasabi, 2025. Malamang pagbalik namin sa mga hospital namin, sasabihin sa amin, ano pa yan? Wala pa rin. So, sa DBM po, tsaka sa DOH, no, narinig ko naman sinasabi ni Chairman Senator Bongo, i-consolidate nyo yung mga datas po ninyo. Maawa na po kayo sa amin. Para maka-move on na po kami at makapag-focus po kami sa trabaho. Sa totoo lang po, kami po sa private may mga collective bargaining agreement, Senator. Hindi na po nila sinisigaw yung benefits ngayon eh. Tulad po na binabanggit nyo kanina, nasa probinsya kayo, sinisigaw sa inyo, heya. Totoo po yun. Kaya po, Totoo yun. Ang narinig ko talaga, hiya. Hiya. Yun lang unang pagpasok mo pa lang sa ospital. Pumunta ako ng hospital director ng hospital ng Manila. Nung Muntinlupa. Pagpunta ko doon, ang sinigaw na naman ng mga tao. Hiya. Meron parang hindi na babayaran na hiya. LG Hospital ba ito? Yes po, Honorable sorry. Chair. Magandang hapon po sa inyo lahat. Unang-una, papasalamat po ako kay Senator Bongo and of course sa DOH tungkol dun sa ating approval ng ating Malasakit Center. Kami po yung 163rd na Malasakit Center na approve po. Sa Muntinlupa po kami. With regards to HEA, nagpapasalamat din kami sa DOH po. No? Naka-receive na po ang Ospital ng Muntinlupa ng 32 million, no, na-receive na po yon at may 7 million po na na-check in na po at mga marireceive na baka this week. And then 129 million na lang po yung approved na rin po to according to DOH. So yun na lang po yung iniintay po ng mga tao. Maraming salamat po. Salamat. Anyway, to Mr. Roel Pahati. Wala pa yata sa kalahati na tanggap ninyo na kaisa niyo po ako dyan at patuloy po akong mag-apila sa ating DOH at DBM sa usaping HEA. And you have this committee. Kung kailangan po nating magdinig every month or every week para po iparating ang inyong mga hinaing. Kasama niyo po ako dyan hanggang sa huling araw po na sana'y matapos na po ito. Narinig naman natin ang pangako ng ating mga health officials. So pagbigyan po natin na tulungan na lang po tayo. Malasakit tayo sa ating kapwa. Just a clarification to our health workers present here. Kasama ba kayo sa Alliance of Health Workers o ibang grupo po yun? Ibang group, Kasi I am on the assumption that Alliance of Health Workers are composed of public and private health workers. Is that correct? no, Mr. Chair. Sa amin po is United Private Hospital Unions of the Philippines. You are not a member of the Alliance of Health Workers. We are not in any way connected to them po. They're representing the government hospitals po. DOH DOH controlled hospitals particularly. For you, you are representing the private sector. Yes po, Mr. Chair. We are representing 27 private hospitals all over the country. We have members in Cebu, Davao, as well as regional hospitals in La Union and Batangas and Cavite. And we're also the de facto representatives of healthcare workers of 130 more private hospitals all over the country. Yun po. And Mr. Chair, paisa na lang po, no. During the last hearing, nasabi po namin, nabanggit po namin doon na union leaders from our ranks are being attacked. The right to form unions is enshrined in the highest law of the land, which is the Constitution. So ngayon po,
during the last hearing, sinabi ko po doon na meron po kaming union leaders from UP na tinanggal sa serbisyo because of the flimsiest of reason. Meron pa pong isa na sinuspend ng 30 days without pay dahil lamang din po sa isang violation daw po ng company policy. And also, we have a union leader from Negros, Bacolod, who came in directly from Bacolod para iapila din po yung mga attacks dito sa mga union leaders po na sa kanilang hanay. So sa amin po, yung right po na yon bila sa pag-uunyon na protected by the Constitution, nakapagtaka po sa amin bakit po yung mga union leaders na nagpupush lang po ng karapatan, ng tamang pasahod at benepisyo ay patuloy na nakakaranas ng pag-atake. Ito po, si Sir Raymond Lacbanes, siya po yung sinasabi ko. He came in from Bacolod po, Riverside Medical Center. Sana mapakinggan po ninyo yung kanyang hinaing. Dahil tinanggal po siya sa serbisyo dahil lang ni-raise po niya ang kalunos-lunos na pagtrato ng management sa kanilang mga healthcare workers. And if I can, if you allow me, Mr. Chair, to give the floor to him para po siya mismo magsalaysay ng kapihang nangyari sa kanya. Santo, taga Negros po, Bacolod, Bacolod City po, Mr. health Chair. HEA pa rin to? This is in Mr. Chair. Madami pong concern, HEA as well as natanggal din po kasi sa serbisyo. Saan hospital po? Riverside Medical Center po. Private? Private po. So anong gusto niya iparating sa... Pwede yung... Sige. Magandang hapon po, sir. Go ahead po, Raymond. Magandang hapon po sa iyo, sir. Ang gusto ko lang Ilapit mo yung bunganga mo. gusto ko ilapit dito, sir, ay hindi lang yung sarili ko. Kundi ito'y nagre-represent din ako ng over mga 600 healthcare medical workers. Ano raw? Nagre-represent din ako ng 600 medical workers. Okay. Ang nangyari po sa amin, Sir Bong, is that yung aming union leader during that time, nag-file kami case against Riverside Medical Center. Nanalo po kami against Riverside Center ng unfair labor practice of about 113 million award sana sa amin. Kaya lang, nabigla kami ng mga medical health workers na bakit nagbiglang 25 million. Ang ginawa pala ng aming union leaders to the leadership of Vice President Shiwak Tadani Jr. and Noel Alisen, they secretly entered into a compromise agreement with Riverside Medical Center without securing a proper ratification to the members. Ang masama pa nito is ang nangyari pa nito, sir, is naging legal siya kasi inapprove ng isang arbiter ang NLRC doon sa Bacolod. Labor issue na ba ito? Oh, yes. Is this a labor issue? Oh, yes, sir. Pwede nating i-refer sa DOLE, no? Meron bang taga DOLE dito? Since labor issue na po ito. Pero po, sir. Taga DOLE. DOLE, baka pwede niyo pong pag-usapan ang hinaing ni Raymond Lacbanes. Kasi maubos na po ang ating oras. Hindi, babalikan pa natin yung ibang issues. Go ahead, sir. Meron ka pang... Sir, so ang nangyari, sir, na nanalo kami ng unfair labor practice.
against Riverside Medical Center. Sir, Yung- if I may lang po, no? Kasi wala po sa agenda na natin tong about labor issue. Baka pwede niyong pag-usapan on these sidelines lang po para mapatuloy namin ang aming discussion dito about the HEA. Then submit niyo lang po sa committee kung ano po napag-usapan ninyo. At kung kailangan natin magdinig ng panibago, magdidinig po tayo. Salamat. Anytime po. You have this committee as your avenue to speak. Mr. Chair. Go ahead po. Sa ano muna tayo sa health emergency allowance lang muna tayo. Senator, in relation po ito sa Malasakit Center. Sir, meron po kasi mga hospital na mga private, may mga indigent patients. Pwede po pa natin matingnan na pwede nating matulungan yung mga indigent patients ng private hospitals? Ako sasagutin ko yan as your chairman sa Committee on Health. At ayon sa batas ng Malasakit Centers, nasa DOH hospitals po siya at sa LG hospitals, but government hospitals po ito. Limitado muna siya dyan. It's a one-stop shop kasi siya, sir, yung Malasakit Center. Yun munang una nating ginawa nung isinabatas natin ito noong 2019 para yung mga DOH hospitals, including PGH, magkakaroon po ng Malasakit Centers. May mga one-stop shop sila. Hindi pa po tayo umabot sa punto na nandiyan dyan sa mga private hospitals. But meron pong pondo ang DOH, ito pong medical assistance for indigent patients. No? Pwede nilang gamitin ito sa mga private hospitals, ang MAIP funds. Meron silang dapat na sundin na guidelines, basta meron lang pong MOA with the hospital. So ako naman, mambabatas po ako bilang principal sponsor ng Malasakit. Ang makakasagot na po dyan sa private ay ang ating mga health, Department of Health officials. Maring gusto niyo pong sagutin na Yusek Chong, briefly. Mr. Chair, ang sistema po kasi natin, ang private hospital po ay magkakaroon ng MOA dun sa regional office ng DOH kung saan po siya nakabilang. Once po may ganong sistema, pwede na po silang maka-avail ng MAIP. Pero po dahil po nasa gobyerno tayo, yung MAIP po hindi pwedeng i-download sa office ng private hospital. Ang mangyayari po, magkakaroon muna sila ng paluwal and then after may pasyente na po siya na pwede niyang makuha yung corresponding amount na naibigay nila kada pasyente, pwede na po nilang kunin yon dun sa MAIP allocation nila doon po sa regional office. So hindi po siya sa central office. So ganun po ang sistema namin. Marami na po tayong private hospitals na merong existing MOA with the regional offices. To date, meron na po tayong 481 private hospitals. So ibig sabihin po, nagagawa ng ibang private hospital, pwede rin pong magawa ng iba pang private hospital. Silang MOA. Salamat Yusek Chong sa inyong Thank you, Mr. Chair. Thank you, ginagawang sir. serbisyo. No? Malaking bagay yon na ma-expand pa ninyo ang pagtulong sa mga indigents doon sa mga private. I'm sure Director Jose also sa CPA, kabisado niya rin po yung lalo-lalo na po sa pagda-download ng mga tulong sa mga funds and Yusek Bravo, Asek Domingo. Yusek Bagaw. Yes, sir. Based on our experience at Cagayan Valley Medical Center, there are certain procedures that are not available in government hospitals like CBMC, but are available in private hospitals. So what we did was to sign a MOA so that patients needing procedures that are not available in our hospital will be referred to private hospitals wherein the procedures will be done. And this is being done through a LOA. So pwede pa rin i-charge sa MAIP yun, sir, para for the patients to spend for the services that is needed for him. So ganun po ginagawa namin siya. So napapakinabangan pa rin yung MAIP kahit private hospital yung procedure po. And including admission. Pati yung mga na-admit po sa mga private na kunyari may mga procedures like in one of the private hospitals in Cagayan na meron po silang procedure ng angiogram.
a procedure for heart, no? So wala po kami sa CBMC niyan. So we refer the patient then Oh, instead of referring it to the heart center, which is so malayo. malayo pa. Yes, sir. So may mga private hospitals na pwede niyong paggagamitan ng MAIP kasi mas mapalayo pa sila kung pumunta sila ng Maynila at pwede naman doon, pwedeng matulungan ng MAIP, MAIP. di ba? That's correct, sir. Mabuti po yun na-expand yung use ng MAIP. No? Basta magamit lang sa tama itong programa. Ako po'y sangayon dyan. At yan, kaya po tayo, pinasa natin yung Regional Specialty Center. 17 specialty centers po yan na it's a multi-year plan of the government, no? Na tuloy-tuloy po ang pagtatayo ng mga specialty center, heart center. Ang ganda po sa Davao, meron na kayong cath lab doon, hybrid, pwede nang mag-angiogram at the same time, pwedeng diretso na, no? Angioplasty, CT angio, tuloy-tuloy na kagad. So sa Cagayan de Oro, sa Zamboanga, sa Tacloban, sa Cebu, napakaganda na po ng pasilidad. Tuloy-tuloy po ang pagtatayo ninyo. Yes, Inyo yan yung specialty center. Ako lang po ang principal sponsor niyan. Kaya ko ino-open yun, sir, yung tungkol sa angiogram. Kasi ang Cagayan Valley region is the only, I think it's the only region that has no heart center. Kaya dito sa pagkakataon, sir, hinihiling ko na po kayo in advance ang inyong suporta sa amin because one of the part of our hospital developmental plan is to establish the Regional Heart and Lung Center in CBMC by next year. So sana, sir, matulungan niyo po kami dito. Ako po'y sumusuporta. Basta ilapit pa natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan. And in line with the President's priority, no? Itong mga specialty centers tulad ng heart center. Sinusuportahan ko talaga yan. Kaya nung batas natin itong regional specialty centers, nakakuha ako ng 24-0 na boto dito. Lahat sumuporta dahil alam ng mga kasama natin na makakatulong talaga to sa mga kababayan natin. 17 specialty centers po yan. 5-year plan ng gobyerno para ma-funded po siya yearly. Dr. Abanilla. So I would like to take this opportunity to express our gratitude for the support that you have given to this novel project. Actually, there are 17 regions identified. So far, we have already 5 that are independent, can stand on their own feet with cardiovascular diagnostics and surgery. 8 others has been initiated with cath lab. 3 na lang na region ang wala. Cagayan, as mentioned, Caraga region, and Palawan. Sa Cagayan naman, Dr. Bagaw, noon pa kayo namin sinasabihan, medyo, sige, okay lang. But nothing is too late. I think you have already upgraded your OR. Salamat po. But soon, we will have a satellite in your area. Congratulations po. Congratulations. Napakaganda po niyan. Laking tulong din po ang ating mga Philippine College of Physicians, PCP, maraming mga espesyalista na willing pong tumulong doon sa mga specialty centers natin. Medyo kulang na tayo sa oras, no? Nag-imbita tayo ng ating mga espesyalista, chairperson ng PCP Ethics Committee, immediate past president ng PCP, Dr. Ronald Cuy po ng presidente po ng Philippine Heart Association, Dr. Diana Payawal, Dr. Grace Gonzaga, Dr. Joel Abanilla, Dr. Maria Minerva Kalimag, Philippine Medical Association. Ipakitaas tong isa. Dr. Biu Castro ng PMA Commission on Legislation, of course. Dr. Jose Santiago, presidente po and CEO, no? Dr. Philippine Hospitals Association, Dr. Anthony Lachon, Mr. Edric Torres, Attorney Edwin Di Matatak, Dr. Richard Mata. And ang ating from presidente ng Philippine Pharmacists Association, Dean Alet Therese Dakanay, salamat. Of course, PRC, salamat po. Chairperson ng PRB, Sinaida Antonio, and of course, lahat ng DOH officials. And pharmaceutical and healthcare group, no? Headed by Dr. Diana Edralin, Artemio Bautista, DSWD, Eric
Ayapana, Undersecretary ng DPWH. Salamat po, sir. Lahat ng mga union presidents, of course, Dr. Larry Serbo, salamat sa inyong oras. Since nandito kayo, meron kayong gustong sabihin tungkol sa first issue natin kanina or second issue or third issue? Go ahead, sir. Your Honor, they all have short take-home messages which are very important. Sige po, baka maaaring makatulong po ito sa ating pag-craft ng magiging bagong batas natin para maiwasan po itong issue na ito, no? But you may give your statement before I will give my closing remarks. Thank you, Mr. Chair. Dr. Bu Castro from the Philippine Medical Association Commission on Ethics and the Philippine Hospital Association Commission on Ethics and the Private Hospitals Association Commission on Ethics and the Philippine College of Hospital Administrators Committee on Ethics. So we'll have a joint statement para hindi mahaba, hindi ano. So relative to the allegations of unethical prescriptions by some doctors, the Philippine Medical Association, the Philippine Hospital Association, the Private Hospitals Association of the Philippines, and the Philippine College of Hospital Administrators emphasize that these unethical practices is not, and we will not be tolerated by our erring colleagues. And the association wishes to underscore that there are disciplinary rules and proceedings that are already in place that are implemented by these various organizations. This being said, we request that the list of these doctors, these doctors be provided to us to properly investigate on our own and impose the appropriate sanctions on those involved under due process and under the assurance of fair and just investigation to safeguard the rights of all. And all these associations with their findings undertake to inform the Senate Committee on Health about the result of our investigation. Further, these associations would like to invite the so-called whistleblowers for us to substantiate these allegations against the allegedly erring doctors in accordance with the rules of our administrative investigations, and which will also serve as a venue for these allegedly involved to clear their names. Finally, the PMA would respectfully, and all the associations would respectfully like to request the pharmaceutical companies, not only Bell, this company in issue, and other related agencies to work with us closely to clarify and to shed light on all of these issues so that we can all move towards a meaningful path to a quality and affordable health for all of our Filipinos. Thank you, sir. And joint statements po yan ng pati mga hospitals and hospital administrators. Magsasagawa po tayo ng investigasyon, hindi po tayo kara-karakang nagsasabi ng ito yung dapat gawin, no? Based on the results po ng investigation, makikipagtulungan din po tayo sa PRC. I think Dr. Tony Liachon speaks for himself. Anuhin po natin, let's be exercise sobriety regarding this issue. Kasi ang natetain po kasi dito is the trust and confidence of our Correct. Yun po yung sinabi ko kanina, diba, ng ating mga Doktora. Importante po yung tiwala ng ating mga kababayan, mga pasyente sa ating doktor. Most of our doctors are very professional. Ako, pag nagkasakit ako, tawag kagad ako sa doktor. Dok, ano bang gagawin ko? Medisina ang inumin ko, papa-opera. Sobrang
pinagkatiwala namin ang aming buhay. Not only me, no, lahat ng mga pasyente sa inyong mga doktor. Dapat po'y walang bahid ng anumang pagdududa ng ating mga kababayan sa doktor. Ako malaki respeto ko sa mga doktor. Alam na alam niyo po 'yan. Pag pupunta po ako ng pagbubukas sa mga malasakit center, sumasaludo po ako sa ating mga doktor. Kayo po ang binibigyan ko ng pupugay. Ihiwalay po natin yung few bad apples para hindi mabulok, hindi makahawa yung bulok na kung meron mang bulok na sistema na nangyayari dyan. So ayusin po natin ito, magtulungan po tayo mga kababayan ko. And I'm sure mas alam niyo po ang trabahong ito, being member po ng PMA, PCP, lahat po kayo. Mas alam niyo po ito eh. Kaya I'm urging our PRC, Dr. Cueto, and sa ating SEC, tingnan niyo po ito ng mabuti. And we are not yet done, no? Kasi kailangan na naming mag-suspend. But magkakaroon pa tayo ng future hearings at magtulungan tayo paano natin to come up and craft new legislation or laws na makakatulong para maiwasan po at hindi na maulit itong pangyayaring ito. At ako naman gusto ko, I'm with my fellow senators na kung may kasalanan po, dapat po'y managot. Pero malaking bagay po ito. Halimbawa, yung kumukuha ng dugo, maglalagay sila ng booth doon sa hospital o sa DOH. Hindi na sila kailangan lumabas pa, pumunta ron kumuha ng papakita lang nila. So another step na mas mapabilis yung serbisyo sa ating mga kababayan. Nag-offer po yung Red Cross at pinag-aralan na po ng ating Yusek Chongan Director. Keep you updated po on the May 6 meeting. Maraming salamat po. Gusto ko lang pong pasalamatan ng ating DBM, Department of Health officials, sa lahat po ng mga resource persons na narito. In this hearing, we found potential lapses in our existing laws and policies that govern the medical profession. While we continue to trust our doctors who are mostly upright and honest in fulfilling their duties, we also have to weed out those who tarnish the integrity of the profession mandated to save lives. First, we will study the possibility of amending the Generics Act to impose stricter penalties to those who do not follow and implement its provisions. Second, there may be a need to legislate a clearer policy prohibiting doctors to refer patients to entities which they are financially connected, like the Stark Law. The Physician Self-Referral Law, commonly referred as the Stark Law in the US, prohibits physicians from referring patients to receive designated health services payable by Medicare and Medicaid from entities which the physician as an immediate family member has a financial relationship unless an exception applies. Dito sa Pilipinas, wala tayong batas directly and explicitly prohibiting physicians na mag-refer ng mga pasyente sa mga health facilities na mayroon silang kamag-anak or any relative na may conflict of interest. The PRC stated earlier, there may be conflict of interest. Kaya dapat po imbestigahan ito ng PRC, FDA, PCC, Philippine Competition Commission, SEC, Securities and Exchange Commission, and DOH. Dapat po'y managot ang dapat managot dito. As chair, hindi po ako papayag na may nagsisinungaling po dito, kaya alamin po natin kung ano talaga ang totoo. We will continue to get to the bottom of this. Hindi pa po tapos ang ating hearing. Magkakaroon pa tayo ng future hearings. Hindi dapat maging reactive ang DOH, dapat po maging proactive kayo at i-monitor nyo po ang mga ganitong practice. Huwag lang tayo magre-react kung may mga reklamo, dapat noon pa po ito napigilan. Karapatan at kalusugan ng mga pasyente ang nakasalalay dito. Unahin ang pasyente, hindi po ang pharmaceutical. Kailangan masiguro na hindi nakalagay sa alanganin ang kalusugan ng pasyente. To reiterate, alam ko naman po na most of our doctors are very professional. Ginagawa natin ito to protect the integrity of the medical profession. Ako po, personally, sobrang tiwala ko po sa ating mga doktor.
We would also like to clarify that the privileged speeches of Senator Estrada and Senator Tulfo were still referred to the Committee on Rules. Nevertheless, we will continue to monitor this issue to protect our patients. Hindi pa po tapos dito. This scheme and other unethical schemes must stop. Again, ang paalala ko sa lahat, uphold ethical standards, lalo-lalo na po yung mga nasa gobyerno. We will continue to monitor the developments on the HEA sa ating mga health workers, and we will continue to monitor malasakit centers and health facilities. Hindi pa natin napag-usapan kanina. To our healthcare workers, I am one with you. Kaisa niyo po ako rito, kaisa po ako ng Masang Pilipino. You can have this committee as an avenue to voice out your concerns and issues. Pagpapatuloy lang po natin itong hearing na ito na next month bago po mag-end ang Mayo at para makakuha tayo ng updates po hanggang matapos na po itong issue ito.